Tara kapango, samahan niyo ako kung paano makatipid sa pagbili ng ulam. Hello kapango, it's me Luna. Welcome to my vlog. For today's video kapango, ituturo ko sa inyo kung paano makatipid sa pagbili ng ulam at sa pagluluto. Kahit mag-isa ka lang or may kasama ka sa bahay, makatipid ka kapag pinanood mo to. First kapango, dapat nakabudget lang yung pera natin kung ano yung bibili natin. For example kapango, kagaya sa akin, ang budget ko sa baboy is 100, tapos yung 50 pesos sa panakot na yan kung ano yung gagamitin natin. Depende naman po yan sa inyo kung ano yung pangluto ninyo, diba? So naglinis muna ako kapango ng kusina at saka ng lababo before mag-start na pag-prepare ng mga gagamitin natin sa pagluluto. O diba, nakatipid na naman si Pango for only 151 pesos lang yan lahat kapango. Other seasoning available po sa kusina. Hindi lang naman kapango ang diskarte para makatipid. Bumili kayo sa mga wholesale. Syempre, dapat importante yung mag-costing kayo kapango para malaman nyo kung swak ba sa budget yung lulutuin ninyo. Hindi yung basta-basta na lang kayo bibili na hindi naman ninyo pinag-isipan kaya hindi kayo nakatipid. O diba, may natutunan na naman kayo for today's video. Done. Thank you sa nagatagsili. Kasi kapango, kapag binili natin to sa restaurant or sa karinderya, yung niluto ko dyan na pochero, parang 2 serving na yan kapango. Isipin mo, 80 pesos yung serving. Ang mahal-mahal ng serve nila. Tapos yung adobo na niluto ko dyan kapango, parang 2 order na din yan kung binili natin sa restaurant. Pero dahil nagtitipid tayo, yung adobo, baon ko po yan bukas. O hindi ka makapaniwala, no? Syempre kapango, mag-isa lang po tayo dito. O siya, ang tips nga pala kapango sa pagluluto, habang tinitinlag natin yung baboy, tinitimplahan na natin para saboroso na po siya. Tsaka yung sabaw natin, dapat katamtaman lang kapango. And then, estimated na dapat kapango yung ilalagay natin na seasoning. Para isang tikim lang, masarap na, diba? Wala nang adjust to. Dapat pag tikim, sarap, yummy. O diba, mapapasayaw ka talaga. Luto na. Next, magluluto na tayo ng adobo. Same process pa rin kapango sa pagluluto. Igisa natin sa bawang, sa sibuyas, at saka ilagay na natin yung baboy. Simpleng lutong bahay lang to kapango ha. Syempre, with love. Mga hindi pa po alam, hindi po talaga ako naglalagay dyan ng luya. Ano lang po, sili, tapos mga seasoning lang, black pepper, asin, magic sarap, yan lang po, okay na. Tapos langgaw, tapos suka, tapos tuyo, tapos lagyan lang natin ng water. Syempre, balance natin sa sugar. So, matimpla kita juice kapango kay may nabilin pa ko wali isang Sunday. Baw, hambala naman ko sininila, bagit-bagit. Bahala, kamuda, basta ako yan, masadya ko yung nakatipid ko. Nagatipid ko, diba? Isang timplahan pa. So, natira ko nga pala yan kapango nung Sunday, naalala ninyo, nagtimpla din ako ng juice, diba? Hindi ko naman po naubos, kaya ngayon ko po siya tinimpla. Diba? Para-paraan lang yan. Let's eat kapango. Hanggang dinner na po, at saka baon for tomorrow. With juice. Thank you Lord sa manamit nga sudan. Bye kapango. So hanggang dito na lang kapango. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Bye. Jesus loves you. See you in my next vlog.